Totoo ba talaga ang Diyos o hindi? Sa panahon po natin ngayon, marami na po ang hindi naniniwala sa existence ng ating Diyos na buhay. Or ito yung mga tinatawag po natin na ateista. As against dun sa paniniwala ng mga Christians. Ang tinuturo po ng Kristiyano mga kapatid ay Jesus is real, of course. Yun po yung pinakapundasyon. Totoong totoo ang Panginoong Yesus. At tinuturo din po mga kapatid na God created everything. Lahat ng bagay na nakikita po natin ay nagmula po sa disenyo ng ating Diyos na buhay. At tinuturo din po mga kapatid na ang lahat ng may buhay nagmula sa buhay na Diyos. Contrary po sa paniniwala po ng mga ateista. Naniniwala sila na si Jesus ay isang malaking kasinungalingan lang, na ang lahat ng bagay na nakikita ay nagmula sa kawalan. At ang lahat ng buhay ay nagmula sa walang buhay. Na kung saan, napakadelikadong paniwalaan. Bakit? Meron po akong senaryo po dito na 4 na inilagay. Mag-assume po tayo. Halimbawa, ikaw po ay isang Kristiyano. Sa buong buhay mo ay sinunod mo ang Panginoong Yesus. Sinunod mo ang Panginoong Yesus sa buong buhay mo. At namatay ka at 100 years old. Napatunayan mo, hindi pala totoo si Jesus. Congratulations, atheist, tama kayo. Hindi totoo si Jesus. Pero, sa buong buhay ko, namuhay ako ng matapat. Namuhay ako ng hindi sinungaling. Namuhay ako ng hindi magnanakaw. In short, namuhay ako ng mabuting tao dahil sa kasinungalingan na sinasabi ng mga ateista tungkol kay Jesus. Kasi nanampalataya ako na si Jesus ay totoo. Pero sa huli, hindi pala siya totoo. So, may nawala ba sa akin? Wala. Sa halip, nagkaroon ako ng maraming kaibigan kasi naging mabuti ang tao ako. At ganun din po mga kapatid sa isang ateista na pinanganak, namatay ng 100 years old, sinunod niya ang kanyang sariling kalooban. Hindi totoo si Jesus. Congratulations. Napatunayan niya na tama siya. Pero punta po tayo sa susunod po na senaryo. So ako po ay isang Kristiyano. Sinunod ko si Jesus buong buhay ko. Nanampalataya ako sa Kanya na Siya yung tagapagligtas ko. At namatay ako at 100 years old. Totoo, si Jesus. Nag-aantay sa akin ang heaven. Kasi si Jesus po yung tagapagligtas. Ngayon dito sa part ng ateista. Sa buong buhay niya, pinaniwalaan niya ang kanyang sariling desisyon, sariling kalooban, sariling pag-iisip. Kasi hindi siya naniniwala sa Diyos. Pero pag namatay na siya at 100 years old, napatunayan niyang si Jesus ay totoo dahil magkaharap na sila sa hukuman. Sa tingin mo kaya kapatid, saan siya mapupunta? Heaven or hell? Pag namatay ka, wala nang second chance. Dito sa mundo, yung chance po natin para lumapit sa Panginoong Yesus. Yung isang malaking kasinungalingan ng kaaway, kapatid, na po pwede niyang ilagay sa isipan ng tao, yung paniwalain yung tao na hindi siya nag-e-exist, na walang spiritual realm. Ang sabi po sa Biblia, Satan is the father of all lies. Lahat ng kasinungalingan ay nagmumula kay Satan, sapagkat yun ang kalikasan niya. Kaya maging yung mga libro ay po pwede niyang dayain, pwede niyang gawing makatotohanan kahit kasinungalingan upang paniwalaan ng tao at sila'y may layo sa Diyos. Isipin mo mabuti, huwag mong i-risk ang iyong buhay. Minsan ka lang mamamatay dito sa mundong ito. At ang kasunod nun ay buhay na walang hanggan kapag tinanggap mo si Jesucristo at walang hanggang pagdurusa naman kapag hindi. Kung kinakailangan mo ng ebidensya, bakit hindi mo buksan ang iyong mga mata? Ang dami pong pinakita ng Diyos na mga kababalaghan, pero ikaw ang umaayaw na maniwala na siya ang may kagagawan. Ang advice ko sa iyo, huwag kang padaya sa karunungan na binibigay ng mundong ito. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang karunungan ng mundong ito ay kamangmangan sa harapan ng Diyos. Nawa po, mag-isip kang mabuti. God bless. Purihin po ang Diyos na buhay.